I searched the world, but it couldn't fill me. Man's empty praise, treasures of faith, never enough. You came along, put me back together. Every desire, still satisfied here in your love. Hey, oh, there's nothing better than you. Oh, there's nothing better than you. Oh, there's nothing, nothing is better than you. 'Cause I know it's true, I'm not afraid to show you my weakness, my failures and flaws. Lord, you've seen them all, and you still call me friend. You're the God of the mountain, it's the God of the valley. There's not a place your mercy and grace can find me again. Oh, there's nothing better than you. Oh, there's nothing better than you. Oh, there's nothing, nothing is better than you. Oh, there's nothing better than you. Oh, there's nothing better than you. Oh, there's nothing, nothing is better than you. You turn mourning. You turn mourning to dancing. You give beauty for ashes. You turn shame into glory. You're the only one who can. You turn mourning to dancing. You give beauty for ashes. You turn shame into glory. You're the only one who can. Oh, you turn graves into gardens. You turn bones into armies. You turn seas into highways. You're the only one who can. You're the only one who can. Oh, there's nothing better than you. Oh, there's nothing better than you. Oh, there's nothing, nothing is better than you. Oh, there's nothing better than you. Oh, there's nothing better than you. Oh, there's nothing, nothing is better than you. You turn graves into gardens. You turn bones into armies. You turn seas into highways. You're the only one who can. You turn graves into gardens.
You turn boats into armies. You turn seas into highways. You're the only one who cares. You're the only one who cares. You're the only one who Good morning po sa bawat isa. Morning prayer na po. So, good morning po sa mga nasa online po natin. Good morning po kay na Pastora, kina Tatay Billy. So, share po natin yung ating live para makaibigan po natin ay maabot din po sila ng ating morning prayer for this morning. So, yun po, bago po tayo dumako sa ating word, daraw po muna tayo sa ating panalangin. So, sa umagang ito, tayo po muna mananalangin. Come on, let's pray. Hallelujah. So, Father, tuloy po namin kayong tinataas, dinadakila sa aming buhay. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito na pinagawin po sa amin, na nagkaroon po kami ng kalayaan. Kami po ay makalapit po sa inyo, Panginoon. We believe, Lord, na kayo po ay nanulugod sa bawat isa na nananalangin sa harap sa umagang ito, Panginoon. At salamat po sa pag-unawaan, Panginoon, na kami po ay nakakapag-pray, Panginoon. Salamat po sa pagpapaalala, nakalagan nga po ng pananalangin sa aming buhay, Panginoon. Salamat po sa kalakasan, sa pag-ibig na patuloy niyo pong pinaparanas sa bawat isa. Salamat po, Panginoon, sa lahat ng provision niyo sa bawat araw ng aming buhay. Salamat po sa patuloy na paggabay po sa amin. Salamat po, Panginoon, sa mga pagkakataon na meron po kami mga kabigatan sa aming buhay. Kayo po ang sisilbi po namin comfort, Panginoon. Salamat po. Salamat po. Salamat po sa pagiging ama po sa amin, Panginoon. Salamat po sa hindi pag-iwan sa inyong mga anak. Salamat sa mga pagkakataon na kami po ay sasaktan, kami po ay may nararamdamang kapigatian sa aming mga puso. Salamat po sa pagtayo bilang aming ama, Panginoon. Yun nga po ay sapat na. At yun nga po, Panginoon, ay wala pong katumbas na halaga. Meron po kaming ama na natatawagan sa bawat araw, Panginoon. Thank you, Lord. Sa pagkataon ito, Lord, kami po ay humingi ng kapatawaran kung meron po kaming nasabi, naisip, nagawa, Panginoon, na hindi po naging kalugod-lugod po sa inyo. Patawarin niyo nga po ang inyong mga anak. Maraming salamat po, Panginoon. Kayo pong patuloy na manguna sa araw na ito. Kayo pong patuloy na mag-direct sa araw na ito, Panginoon. And sa oras na ito, Lord, sa mga kahiling at dalangin ng iyong mga anak, kami po ay nagkikiisa, Panginoon. Mula po sa panalangin po ni Ate Sandra Policarpio, for Jaja Policarpio na hindi na siya maging dependent sa gamot. Prayer request of Ann Canlas, for Thomas and Jean Liamaya for protection and stability of their health. Prayer request of Mike Salak, for her mother, Vilma Salak, from diabetes, na maging normal na po ang blood sugar at maalis ang complication sa kanyang paa. Prayer request of Tristan Lumanog for
Maribig lumanog sa mata niya at maalis ang pamamaga ng kanyang paa. Prayer request of Lizelle Tayag for his father, Mario Bulaon, from arthritis. Prayer request of JC Balieta for Bonito Balieta na gumaling ang pananakit ng kanyang mga paa. Prayer request of Kaharmanda for his mother, Janet Bukad, na mawala na ang pananakit ng kanyang goiter at paa. For Jane Turla na maganda ang result na test niya para hindi na mag-chemo, at good health kay Lola Zenaida Soriano and Lolo Cepino Simbilio. Prayer request of Patrick Ferreria for his father, Roger Ferreria, na lubos na kagalingan. So, maraming salamat po, Panginoon, sa mga nadalangin po namin sa oras dito, sa lahat po ng mga may karamdaman. We believe, Lord, na naroon po yung kagalingan nyo para po sa kanila. And even, Lord, yung panalangin din po ni Ate Jen Malyari na prayer for Santa Suarez na mawala na yung GERD at anxiety niya. Praying na hindi na siya makaramdam ng pain sa katawan. Praying for the healing of Nards Malyari from pneumonitis. At request po kay Rexy Jane Lucio for his husband Riz Lucio, spiritual awakening and revival, and yun po siya sa mga temptation sa kanyang paligid at mag-focus na lang sa kanyang pamilya and restoration of the family, especially our relationship of husband and wife, and healing for Nilo and Urtaman family, healing, restoration and family relationship and spiritual awakening. Prayer request of Saura Karina for Sarah Miglad for good health and quick recovery, for Sabina Sarmiento and Benito Suba for good health conditions. A prayer request of Ayla Reyes for the healing, for Anton Inigo S. Salak from Thyroglossal duct cyst. Prayer request to John Michael Pineda for Zaira Maybe Shaco na mawala sakit sa kanyang katawan na autoimmune disease. Lord, sa lahat po ng mga nabanggit po namin na karamdaman sa kanilang physical na katawan, Lord, kayo po ang magsilbi po nilang kalakasan, kayo po ang kapitan po nila sa bawat araw, sa lahat po ng kanilang ginagastos dahil po sa kanilang karamdaman, ay kayo nga po ang mag-provide sa kanilang pang-araw-araw, Panginoon, na kayo po ang magbigay ng comfort sa bawat pamilya po nila, at sa mga nag-aalaga, Panginoon, kayo nga po magbigay sa kanila ng kalakasan. Sa lahat po ng nabanggit po namin, may karamdaman, Panginoon, naniniwala po kami na kayo nga lang po ang aming dakilang manggagamot, kayo lang po ang may kayang magpagaling, Panginoon. Sinasangkapanan nyo nga lang po mga doktor. Kung kalooban nyo po na sila po ay gumaling, alam po namin sila po ay gagaling sa inyong kaparaanan, sa inyong will, Panginoon. Alam na po namin na hindi nyo po ipapahiya ang mga anak nyo na naniniwala po sa inyo, Panginoon. Alang-alang po sa mga nananalangin araw-araw. Kayo po ang pinagkakatiwalaan po namin na magpagaling po sa kanila, Panginoon. Alam po namin na wala pong makakahadlang sa kapangyarihan nyo upang sila nga po ay mapagaling, Panginoon. Maraming salamat po. Salamat po, Ama. And we will receive the answered prayer, Panginoon. Healing nga po. Alam po namin na sa inyong lahat ay sugat. Sila nga pong lahat ay nagsigaling na, Panginoon. Salamat po, Panginoon. At dalangin din po namin ang healing for cancer patients. Wala po sa prayer request
request po ni Jewel Tayal for Janine Balmora Salarcon. Prayer request of LJ Lapus for Salina Arganyosa. And prayer request of Tita Eliza Panlilio for Teresita Colis from stage 3 breast cancer. Prayer request of Jamaica Malyari for her mother Rebecca Malyari na mawala na yung tumor sa bladder nito at maging successful ang mga chemotherapy sessions. Sa lahat po ng mga naidalangin po namin na meron pong karamdaman na cancer, Lord, salamat po sa opportunity na kami po nananalangin na araw-araw para po sa kanila. Lord, maraming beses na po itong naparanas yung kagalingan sa iba po namin mga kapatid. Alam po namin na kaya rin po iparanas din po sa mga nabanggit po namin na pangalan. Alam po namin yung kagalingan kaya din po nilang maranasan sa kanilang karamdaman po ngayon, Panginoon. Salamat po, kayo po magsilbi po nilang kalakasan, comfort, at kayo nga po ang manguna sa kanila, Panginoon. Sa lahat po ng mga nag-session ng kanilang chemotherapy, sila po ay hindi mawala ng pag-asa, Panginoon. Kayo po magsilbi po nilang pag-asa sa kanilang buhay. Kayo nga po kaisa-isa po nilang kapitan, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. We believe, Lord, na isang Diyos lamang po ang aming sinasamba. Kung sino po yung Diyos na nagpagaling sa lahat po, sa mga may cancer noon, ngayon, Panginoon, alam po namin at kayo po rin po yung Diyos na kaya magpagaling po ng cancer po sa kapanahunan po namin ngayon, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. Thank you, Father. Thank you for the healing, for the answered prayer. Napatuloy nyo nga po pinaparanas sa mga anak nyo. And dalangin din po namin prayer for kay Rosita Linsibayan from ectopic pregnancy. A prayer request of Jan Punanan for Ate Riga Silvestre and Ate Divina Pacantara for a healthy pregnancy. Prayer request of J. Malyari for healthy pregnancy of Roxanne May Garcia Malyari, and kay Bel Pineda na matuloy na maibenta ang Sans Farm. And salamat po, Panginoon, sa mga lahat po na nag-take ng board exam, sa lahat po ng pumasa, and sa lahat po na magte-take pa lamang po, Panginoon. Naroon na nga po yung pagtabay nyo sa kanila at naroon na pong katagumpayan pagkapasa po nila kung naman po yung exam na i-take po nila, Panginoon. Kaya po magsilbi po nilang karunungan at we believe, Lord, na sapat po ang kanilang kaalaman upang may pasa kung ano po yung board exam na i-take po nila. Salamat po maging din po sa land and building for CRC Santa Maria, CRC Pandakaki, CRC Pandan, and CRC Main. True and committed disciples and multiplications for all CRC churches. Praying for our country na malayo po sa malakas na lindol at bagyo. Praying na hindi may pasa sa Sojibil. Sexual orientation and gender identification, expression, and same-sex union or marriage. And we bless and pray for Israel. Lord, sa umagang ito, Lord, dinadalahin din po namin ang aming bawat simbahan na nangangailangan po ng expansion, Panginoon. We believe, Lord, na nagawa niyo po ito nung sa maraming simbahan pa na tinitingalaan po namin. We believe, Lord, yung Diyos nila ay
yun din po yung Diyos na sinasamba din po namin. Kaya pong gawin sa kanila, we believe na kaya din pong gawin sa amin, sa aming simbahan, sa lahat po ng CRC churches. We believe, Lord, na naroon na nga po yung expansion, yung multiplication sa loob po ng mga simbahan namin, Lord. And gamitin niyo po ang aming bahay-panambahan mightily para marami nga pong tao ang makilala po sa inyo, Panginoon. Marami pong tao magkaroon po ng relasyon sa inyo, Lord. Salamat po. We believe na nandun na nga po yung katagumpayan sa lahat po ng aming mga bahay-panambahan, Panginoon. Salamat po sa lahat po ng branches po ng CRC mula po sa Maine, sa Florida Blanca, Lord, sa Angeles, sa Pandan, sa Pandakaki, Lord, sa Santa Maria, Santa Ana, sa Mariveles, sa Zambales, Lord. Alam po namin kayo po ang nagbibigay ng kalakasan sa lahat po ng mga pastor po namin na tagapanguna ng bawat simbahan na ito. Ay kayo po magbigay po sa kanila ng katatagan ng loob, karunungan, upang mapumunuan po yung bawat simbahan na nakaatang po sa kanila. Bless Pastor Rodel, Pastora Beng, Pastora Karina, Tatay Billy, sa lahat po ng mga kapastoran, Panginoon, ng bawat CRC churches. Kayo po ang magbigay po sa kanila ng kalakasan, sa kanilang physical na katawan, maging po kanilang spiritual, Lord. Kayo po mag-supply ng apoy sa kanilang mga puso, at kayo nga po patuloy na gumabay po sa kanila sa bawat araw po ng kanilang mga buhay. Kayo po ang patuloy na maging kalakasan po nila kayo, Panginoon. Maraming salamat po. Kayo po maging sentro ng aming simbahan. Maraming salamat po, Panginoon. Salamat po. We believe, Lord, na ang araw na ito ay matagumpay na. Kayo po ang patuloy na mag-bless sa bawat isa mula po sa aming pastor, sa aming pastora, kina tatay, kina nanay, sa mga primary, Lord. Salamat po sa pagkakaisa ng bawat isa, Lord. Salamat po sa kalakasan. Kayo po ay patuloy na magdalanginan sa bawat araw po ng aming buhay. Kaya tayo mag-pray po kami, ay ganoon din po kami kadalas na may pag-pray yung bawat leader ng simbahan, Lord. At din po yung mga 144. Kayo po ang magbigay po sa amin ng puso na magdalanginan po kami sa loob po ng aming bahay-panambahan. Ngayon po sa mga miyembro po namin na nawala o nagpapahinga, napagod, Panginoon, o hindi na po nag-a-attend sa bahay-panambahan nyo, Lord. Patuloy po kami nananalangin that we believe, Lord, na one day sila po ibabalik. Gisingin nyo po yung salita na naroon po sa kanilang puso na natulong na mahabang panahon. Kayo po ang manguna sa kanila, Lord, na maalala po nila kung paano nyo po sila unang tinawag, kung paano po sila unang nakilala po sa inyo, Panginoon. Kayo po ang magpaalala sa kanilang relasyon po sa inyo na napakalaga nga po na magkaroon po ng maayos na relasyon po sa inyo. At paalala nyo nga po, Panginoon, kung gaano nga po sila katindi sa kanilang pananampalataya kung sila po ay nag-a-attend sa iyong bahay-panambahan. Salamat po at patuloy po kami mag-pray para sa kanila. We don't condemn them, Lord. At patuloy po namin silang idadalangin sa bawat araw ng buhay po namin. One day sila po lahat ay babalik at makakasama din po namin sila magpupuri ulit sa iyong bahay-panambahan. Salamat po, Ama, sa araw na ito, sa lahat po ng mga dadalangin po namin, sa lahat po ng training, sa lahat po ng mga nasa SOL, Panginoon, sa lahat po ng disciple po namin, sa lahat po ng cell groups namin hinawakan. Paunahan nyo nga po kami, Panginoon, sa aming mga prayer for 3. We believe, Lord, sila po yung ma-attend sa nalalapit din po namin na life class. Kayo po ang patuloy na manguna sa lahat po ng mga nagpalista. We believe, Lord, sila po itutuloy, hindi na nga po mababawasan yung numbers ng magla-life class, Panginoon. Sila po ay tutungo hanggang sa encounter, sa Sol 1 hanggang Sol 3. Kayo po manguna sa kanila, Lord, kung
gaano katindi ang kanilang leader, ay ganun din yung pupubugin yung kanilang mga disciples, Panginoon. Maraming salamat po, Ama. Pangunahan nyo nga po yung bawat sampu sa amin. Salamat po na kami po ay nagkaroon ng kalayaan, na kami po ay nakapanalangin po sa umagang ito, Lord. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Sa inyo na po namin na binibigay lahat po ng papuri, kapasalamatan sa pangalan ni Jesus, na aming Diyos. Amen at amen. So, yan po. Good morning po ulit sa bawat isa. Sa mga naka-join po, no? Sa mga hindi po nakahabol, oras po natin ngayon, no? Ayan po. May git 6 na po, no? So, ngayon po ay June 26, Miyerkules po, no? So, tapos na po tayo sa ating panalangin. Darako na po tayo sa ating sa Word of God. So, good morning po ulit sa mga kasama po natin nasa online. Maaari po pwede po natin i-share yung ating live para kapatid po natin ay dinig din po sila ng salita po ng Panginoon. So yun po, no, darako na po tayo sa ating word sa umagang ito. So i-share ko po, no, madali lang po siya, no, and very particular din po tayo, very familiar. And alam po natin yung share ko po sa inyo ay makita po siya sa Matthew chapter 5 verses 43 to 48. And alam ko po na kayo din po ay familiar na din po sa tuturo ko po ngayon. So sabi po dito, ito po yung story na kung saan ay si Jesus po ay nagtuturo that we should love our enemies, no? Kasi po na-share ko na rin to dati, no? And utos din po kasi ni Lord po sa atin na po natin yung mandate din po namin is walk in obedience. So kapag sinabing obedience, it's very particular sa mga commands, no? Alam naman po natin sa John 14:15, sabi, kung mahal mo ako, susundin mo ang aking mga utos. So sabi po doon. So sabi nga, ano ba yung dapat nating lakaran? Ano ba dapat yung nating i-obey? Siyempre, yun po yung mga utos na nanggagaling po kay Lord. So napakaganda po ng share ko po ngayon, kasi and napakahirap po niyang gawin. Sabi po dito sa 43, narinig mo niyang sinabi, ibigin mo yung kapwa at kamuhian mo ang iyong kaaway. Sabi po sa 43 and 44, ngunit ito naman ang sinasabi ko, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at ipanalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo, upang kayo maging tunay na mga anak ng inyong Ama na nasa langit. Sapagkat pinasisikat niya ang araw sa mabubuti, gawin din sa masama, at nagpapaulan siya sa mga matuwid at sa mga di matuwid. Kung ang mga nagmamahal sa inyo ang siya lamang ninyong mamahalin, anong gantimpala ang inyong maasahan? Hindi ba't ginagawa rin iyan ng mga maniningil ng buwis? At kung ang mga kapatid lamang ninyo ang inyong binabati, ano ang ginagawa ninyong higit kaysa iba? Hindi ba't ginagawa rin iyan ng mga hentil? Kaya maging ganap kayo gaya ng inyong Ama na nasa langit. So yun po, pinagpala na po ang salita ng Diyos. So
So ito pong Matthew po, ito po yung last part po ng chapter 5. So si Jesus po mismo yung nagsasalita po dito, and setting po nila, nasa bundok po sila. And yun po, naisa-isahin po natin yung mga pag-aaralin po natin ngayon. Sabi po sa 43 kanina, narinig ninyo narinig niyo yung sinabi, ibigin mo yung kapwa at kamuhian mo yung kaaway. And sa 44, sabi po dito, ngunit ito naman ang sinasabi ko, ibigin ninyo ang inyong kaaway at panalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo, upang kayo'y maging tunay na anak ng inyong Ama na nasa langit, sapagkat pinasisikat niyang araw sa mabubuti, gayon din naman sa masama, at nagpapaulan siya sa mga matutuwid at sa mga hindi matutuwid. And sabi po sa John 1:12, no, but all who believe Him and accepted Him, He gave the right to become the children of God. So sabi daw po dito, binigyan daw po tayo ng karapatan ng Panginoon kung kapag daw tayo ay naniwala, tinanggap po natin siya sa ating buhay. But sabi po dito sa verse 45, no, in that way I will be acting as true children of your Father in heaven. So meron pa siyang binanggit na true, no, true children of your Father in heaven. So makamit daw po natin yon sa pamagitan po ng pagmamahal sa ating mga enemies, no. So ano po ba yung enemies? Sila po yung mga tao na maaaring hindi po natin kasundo sa buhay, maaaring sa trabaho, sa bahay, mga kabarkada po natin, o marahil sa simbahan din po, sa ating mga personal na buhay. Maaaring yun po yung mga sarili din po natin, no. Yun po yung mga matawag po natin na enemies po dito, na sinasabi po dito ni Jesus. And yun nga po, sabi, magiging tunay daw po tayo na anak ng Diyos kung matutunan po nating mahalin yung mga hindi ka mahal-mahal, or ipag-pray yung mga umuusig po sa atin. Kasi po, kung babasahin po natin yung mga verses na to, parang baliktad po siya, di ba? So kumbaga counter-cultural po siya. Kung babasahin po natin, kasi sabi dun po sa verse 43, narinig ninyo na ibigin yung kaaway at kamuhian yung mga umusig po sa atin. So yun po yung gustong ituro ni Lord po sa atin sa ating buhay this morning, that we should learn to love other people kahit they are unlovable. So sabi po dito, sabi naman po dito ni Lord, sapagkat pinasisikat niya ang araw sa mabubuti at sa masama, no? Kung sabi po kasi dito, kung tayo po ay nagmamahal lamang sa mga tao na gusto po nating mahalin lamang, kung tutuusin, parang mas matindi pa tayo kay Jesus. Kasi po si Jesus, minamahal niya kahit mga kasalanan. Kung tayo ay hindi natin yung kayang gawin sa ating kapwa, mas matindi po tayo sa kanya, no? Baka hindi po tayo nagiging kagaya po ni Jesus. Hindi po tayo nagiging hindi po natin siya kagayang magmahal. Amen po ba? So yun po, no. Sabi nga po, yung grasya po ng Panginoon, no, pinapakita niya po sa lahat, no, sa lahat po ng kanyang sasakupan, sa lahat po ng kanyang nilalang, no. Lahat po ay nilalang, pero sabi nga po, hindi lahat po ay anak ng Diyos, no. Yun nga lang po mga tumanggap po sa kanya. Sa lahat po ng nilalang ngayon ng Diyos ay meron po rin po tayong nararanasan na pagpapala sa kanya, no. Yung grasya ng galing po sa kanya, sabi po dyan, pinapaulan niya sa lahat ng sa mga mabubuti, maging sa mga masama din. Ganun din po yung kanyang pagbuhos ng mga pagpapala, no? So hindi po sa mga mabubuti lamang, kundi
sa lahat po ng nilalang niya dito sa mundo ay bumubuhos po yung pagpapala po ng Diyos. Amen po ba? Yun po yung grasya nang gagaling po sa Kanya. Amen po, no? Kasi po parang kawawa naman yung mga tao, no? Yung mga taong masasama ba, no? Kasi alam naman po natin kahit yung mga taong masama, yung mga kriminal, no? Sila din po ay nilalang po ng Diyos, at mula sa kanilang pagkabata hanggang sa kanilang pagtanda ay ginagabayan po sila ng Diyos, no? Sila po ay namili ng ganong buhay, kaya nandun po sila. At yung pagmamahal po ng Diyos, yung paggabay niya po, ay hindi po yun nawawala, yung kanyang grasya sa bawat isa. Amen po ba? So yun nga po, no, ipag-pray daw po natin yung mga tao na umuusig po sa atin, o yung mga masamang tao, no? So ipag-pray po natin sila ng tamang prayer, o yung panalangin na maayos. So kasi baka halimbawa kasi pinag-pray nga natin sila pero yung pray natin ay pangit, sana sa kabya, yung mga ganun, sa makamangbangan, sana malapares siya. Pinag-pray mo nga, pero hindi prayer yung lumabas sa ating panalangin. Mga sumpa po yung sinasabi po natin. So yun po, no, pag-pray po natin dun sa tamang panalangin na. Amen po. So ayan, sabi naman po dito, no, sabi po dito, vengeance is mine. Sabi po ni Lord, no? And vengeance is not ours. So loving others is ours, including our enemies. So yung vengeance daw po, no, yun daw po ay sa Panginoon, o yung paghiganti. Yung sa atin daw po, yun po yung pagmamahal towards po sa ating kapwa. So sabi po dito, yung vengeance o paghiganti, hindi po natin dapat ilagay sa ating mga kamay. Amen po ba? So meron lang po akong kwento, no? Nung isang araw kasi, Monday po ata yun, this Monday lang, kwento ko lang po, no? Kasi nung nasa Santa Ana po ako noon, nag-drive po ako ng motor, nagmumotor po ako. Tapos nabigla po ako na may bumangga po sa likod po ng aking naka-tricycle po kasi ako, naka-sidecar po ako. May bumangga po sa likod po ng aking ayun, sidecar nga po. Tapos tinignan ko, no, mga bata po yung nakatama. Kasi tagal ko na po nagdadrive, no? Ang bagal ko nga lang po mag-drive, tapos ganun pa po yung mangyayari. And first time po yun, no? Nasa Cleantech po ako noon, Santa Ana. So sa may gasolinahan. Tapos yun, no? Tinamaan po nila, no? Tatlo po sila nakamotor, mga bata pa lang po yung siguro mga nasa 15, 16, 17. Tapos pagkabangga po niya, no, umangat po talaga, yung gumalaw po talaga yung aking motor, no? Buti hindi po ganun na damage. Nangyari po, pagkabanggo po nila, tumatawa pa po sila, no? Parang alam mo, parang nakakaloko pa po yung tawa nila, hindi man po sila nagpasorry, wala po silang alam mo, mga batang parang hindi nag-aral. Yung tas yung motor nila, alam mo, yung skeleton na sobrang baba, yung saktong maandar lang. Tapos yun, pagkabangga po nila, tumatawa pa po sila, no? Yung first time kong naka-encounter ng gano'n, talagang gigil po ako. Sobrang galit ko, bumaba po ako ng tapos sabi ko, hindi ba kayo marunong magpasensya? Sabi ko gano'n. Nagigigil na ako nun. Tapos nilapitan ko po sila, no? Tapos marami po tao yung mga lumalapit din, kasi marami din po nakakita. Tumatawa pa rin po sila, no? Tapos yun, yung temper ko po talaga paikli na po. Talagang yung pasensya ko po talaga, no? Paikli na po yung paikli. Tapos nilapitan ko po, no? Tapos bumarurot po sila, no? Umalis po sila bigla.
Tapos yun, sakto po, no, may dumaraan po ng mga pulis po, no, yung mga nagro-ronda po dyan sa Santa Ana, mga nagta-traffic, yung mga pinapaalis po yung mga nakaparada motor. Tapos yun, na-remind po ako na naisip ko kasi baka pagalitan ko kaya sila, no, baka bigyan ko kaya sila ng lesson. Nanggigigil po talaga ako nun, but alam mo yun, baka way po talaga ni Lord na hindi po tayo makagawa ng pangit, no, sa oras na yun. Kasi po, first time ko po yun, no, na-encounter ng gano'n. So, may mga gano'n po palang mga klase ng tao na kahit maka po sila, maka damage po sila, no. Hindi naman po talaga na damage, pero napangit po kasi ng response po nila, no, dun sa nangyari. May mga ganun po pala mga senaryo na tumatawa pa po sila, no, parang naduduya pa nga po parang feeling nastig pa po sila dun sa ginawa po nila, no. So maaaring ganun na po talaga yung mga kabataan po ngayon, yun po, no. And yun po siguro tinuturo ni Lord sa akin that time, no, that alam mo yun, wala naman po mangyayari kasi kung papadala po tayo dun sa nararamdaman po natin. Amen po. So, yun po, no. Yun po yung ma-share ko po na kwento na related po sa topic po natin ngayon. So, sa chapter 46 po and 48, sabi po dito, kung ang mga nagmamahal sa inyo, ang siya lamang ninyong mamahalin, anong gantimpala ang inyong maaasahan? Hindi ba't ginagawa rin yan ng mga maniningil ng buwis? At kung ang mga kapatid lamang ninyo ang inyong binabati, ano ang ginagawa ninyong higit kaysa iba? Hindi ba't ginagawa rin yan ng mga hentil? Kaya maging ganap kayo gaya ng inyong ama na nasa langit. Sabi po dito, hindi daw po na-impress si Lord sa mga taong minamahal lang natin, yung mga kamahal-mahal. Sabi daw po dito, kung mahal po natin yung mga taong mahal lang natin, ano po yung gantimpala na makakuha pa natin sa pagmamahal po natin sa kanila? Tinanggap na daw po natin yung pagpapala na nararapat po para sa atin. And maging sabi, utos daw po ni Lord na maging extraordinary po tayo, no? Kasi po kung ordinary people, when you hate someone, no, kapag hate ka, dapat hate mo rin. But turo po ni Lord, alam mo yun, sabi po kasi, di ba, suklian mo ng maganda yung sabi nga, overcome evil by doing good deeds. Amen po. Sabi po yun, no, sa Bible. And sabi po, kung mabait lang po tayo sa mga meron tayo nakuhang benefits or yung mga love, yung kayang ibalik din po yung binabalik po natin sa kanila. Sabi po ni Lord, ano ba yung makukuha po nating reward? Kasi yung ano po yung binalik nila, yun na po yung reward po natin. Amen po. Iba po yung reward na kapag hindi deserving, tapos minahal po natin sila. Ayun po yung reward na galing po mismo kay Lord. Siya po yung nagsabi po nun. Amen po. And sabi nga po, no, sabi nga sa verse, sa translation sa English, dapat daw po tayo po ay maging ganap or be perfect sa English. So kailangan natin maging perfect because our Father in heaven is perfect. So ay Lord, taas pala ng standard mo, kailangan pala perfect. Hindi po, no. It's the perfect God na nagre-reside po within po sa atin. Amen. So alam po natin na imposible yung ganong standard, but in Christ that is possible. And without Christ, sabi nga po, it's impossible to be holy. Amen po. So we cannot be perfect with our human form or human hearts, no? Or for us na tayo ay mga human being, but that's why we need Jesus. Amen po. So patapos na po ako, no? Sa akin nga ito, mabilis na lang po, no?
So, dumarating din po tayo sa punto na yung mga tao, pahirap na mahalin, maaaring yung mga kasama po natin sa bahay, especially mga kasama po natin sa bahay. Mga parents po natin, mga kapatid po natin, minsan nagkakaroon po tayo ng mga hindi pagkakaunawaan sa loob po ng tahanan. Amen po. Maaaring yung sarili po natin mismo, no? Kasi minsan, sarili natin mismo, galit na galit po tayo. Amen po ba? At lagi po natatandaan na hindi naman po tayo tinawag ni Lord na exactly na gawin yung ginawa niya, na tayo po ay magpapako sa krus, no? Para may pakita po natin yung pagmamahal po natin sa ibang tao. Hindi naman natin kailangan mag-sacrifice ng buhay. Hindi po, no? But alam mo yung simple nga, binabati natin, mga mahal natin sa buhay, kinakausap, simple casual talks, di ba? Pangangamusta, no? Yung palagi po natin na naririnig. Yun po yung malaking bagay na po yun para may pakita po natin yung pag-ibig po natin sa iba. Kamahal-mahal man po sila or hindi. And kasi po lahat po ng tao deserve po nilang mahalin, no? Kahit hindi man po nila deserve ma-receive yung love na yon, deserve po nilang mahalin kasi mahal po sila ng Diyos. Dahil alam mo yun, dilat po tayo galing sa Diyos. Amen po ba? Dilat po tayo nilalang niya. Amen po. But meron po dito tatlong benefits, no? Na makuha po natin kapag natuto tayo mag-pray, yung mga taong umusig po sa atin. Una po, prayer helps mold our hearts to be like God's heart. So, nais po ng Diyos na sabi po dito na tayo po ay magkaroon ng puso kagaya po nung sa Kanya. So, tuwing tayo po ay nananalangin para po sa mga taong umusig po sa atin. And prayer softens our hearts towards our enemies. So, pinapaalala po ng Diyos po sa atin na mas matimbang pa rin po yung pag-ibig kaysa sa pagkamuhi. Amen po. Sabi nga po, always choose to kahit alam mo, kahit hindi love kasi pakita po natin, kahit ang respeto na lang, yung paramdam po natin sa kanila, yung authority sa mga taong mataas po sa atin, no? Amen po ba? Malaking bagay na po yun. Amen po. So, sabi nga po sa Bible, di ba, huwag po nating gapiin ng yung masama sa masama, but alam po natin na overcome evil things, no, sa pamagitan po ng kabutihan. Amen po. So, prayer reminds us, sa number 3, prayer reminds us who is in charge. So, sinasabi sa atin ng Diyos na hindi natin trabahong baguhin yung pag-uugali ng mga tao nasa paligid po natin, but inuutusan niya tayo na mahalin sila at ipag-pray. And that's the role ng tayo. Role po natin yun. Mahalin sila, ipag-pray. Amen. Yung pagbabago ng ugali, si Lord na po yung bahala doon. Hindi po tayo. Yun po yung inatang po sa atin, na mahalin sila, pag-pray sa bawat araw. Amen po. So, yun po, no. Meron po akong na-search po dito na kung paano po natin na ipapakita yung ating pagmamahal sa ibang tao, no. Sabi po dito, mabilis lang po to, no. Sabi, observe the people in your life who treat you badly. They might be colleagues at work o mga katrabaho po natin sa school, kapitbahay. So, when you kapag nakita daw po natin sila na nasasaktan, na nahihirapan, may problema, tulungan daw po natin sila. Amen po. Kasi yun po yung biblical, nasa Bible po yun. Sabi nga po kanina, tulungan po natin sila. Amen po. Na hindi po tayo mamili sila, hindi natin sila kausap. But sabi po dito, piliin pa rin po natin na tayo po ay tumulong sa kanila. Amen po. And then,
If you observe that someone who treats you badly is troubled and might need to talk, offer to listen, no? Kahit alam po natin, no, kung meron, kung kahit sa mga pagkakataon na minsan tayo may pinagdadaanan, wala sila, kapag sila naman po yung nangangailangan, sabi po dito, kailangan, no, parang napaka-unfair, no? Kailangan nandun po tayo para sa kanila, no? And that's the way Jesus acts, no? Ganun po siya magmahal. Amen po. Yung kabaliktaran, yun po yung tinuturo po kasi dito eh. No, kapag hindi ka mahal, at mahalin mo, no? So mahal ka man or hindi, dapat mahalin po natin yung ating kapwa. Amen po ba? Hindi man, alam mo, hindi man yung ano, yung level na kagaya nung level na mga close talaga, but pakita po natin yung respeto sa bawat isa. Amen po. Sabi po dito, be willing to forgive others who have wronged you. When you forgive people who have treated you badly, you point them to Christ. Few things are more powerful in human interaction than forgiveness. Side din po dito, rejoice in and celebrate the successes and good fortune of others. So, makisaya po tayo sa kanila, no? Even congratulate daw po natin sila sa kung ano man po yung natamuko nila, no? Yung alam mo yung mga sa mga kamag-anak po natin, no? Yung mga nagkukumparahan po ng mga anak, no? We still congratulate them kung ano po yung kanilang nararanasan po nila, and that's the teachings na gusto pong ituro po sa atin ni Lord, no? Napatuloy po tayo makipag-celebrate po sa mga taong minsan na nakausig po sa atin. Amen po ba? Support people who take a stand for what is right, even if you don't like them and even if they have treated you badly in the past. And sabi po dito, be willing to sacrifice to help others who are in need, even if they have treated you badly in the past. So, refuse to pile on, gloat, or join the chorus of criticism when someone who has treated you badly finds him or herself in trouble. And lastly po, refuse to participate in gossip about people, even those who have behaved like an enemy toward you. So, napakarami po nun, no? So, mula po sa tumulong sa kanila, celebrate kung anong meron sila. So, even marami po nabanggit po dito, no? So, yun po yung mga bagay na maaari po natin gawin. Yung actual na pwede po natin gawin sa mga taong minsan na umusig po sa atin or umusig po hanggang ngayon. Amen. Yun po yung that's the right thing to do po kasi. Kasi tayo din po yung mahirapan. Alam mo yun, yung nagkakailangan sa trabaho, ganun po, no? Sa trabaho, sa corporate world na pinapasukan po natin. Kaya nga po maraming tao yung ano, no? Yung umaalis sa trabaho, hindi dahil sa bigat nung nung trabaho, but minsan po kasi dahil sa mga experience din po sa loob po ng sa trabaho po natin. Sa school naman, yung mga lumilipat po ng schools dahil din po sa mga classmate po nila, nabully po sila, and even sa family, no, maraming pong umaalis, no, para alam mo yun, yung kasi po sa loob po ng kaya maraming napapasama sa mga maling relationship kasi po hindi po nila nararanasan yung pagmamahal sa loob po ng family mismo, and even sa loob po din po ng simbahan. Marami pong lumilipat dahil alam mo yun, natitisod, gano'n. They feel that they're not belong sa loob po ng bahay-panubahan. So yun po, no, yun po yung message po natin for today, na we believe na meron po tayong natutunan sa umagang ito. So sa lahat po ng mga kasama po natin na nakipagtiis, good morning po sa inyo.
bless po kayo ni Lord, yung nanay, tatay. Sa iba pa po na hindi ko po mabanggit yung pangalan na good morning po and conquer your day. And blessed morning po ulit and God bless po. So, dito na po matatapos yung ating morning prayer. God bless everyone.